Gitna ng umiinit na tensyon sa politika, marami ang naniniwala na ginagawa umano ng Administrasyong Marcos ang lahat ng paraan upang pahinain at mapanagot si Vice President Sara Duterte upang mawalan ito ng pagkakataong tumakbo sa halalan 2028. Ayon sa mga kritiko, ginagamit umano ang impluwensya, kapangyarihan at maging pundo ng bayan upang makuha ang suporta ng ilang personalidad kapalit ng pansariling interes sa politika. Kasabay nito, naging sentro rin ang usapin ang pagkakadawit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa sa mga investigasyon may kaugnayan sa war on drugs, kung saan sinasabing mas binibigyang prioridad pa umano ang kanilang kaso sa Dahig Netherlands kaysa ibang suliraning kinakaharap ng bansa tulad ng kahirapan, korupsyon at mga anomalya sa pamahalaan. Para sa marami, ang mga nangyayaring ito ay hindi lamang simpleng usaping legal o politikal, kundi isang malinaw na laban para sa kapangyarihan at impluwensya bago ang susunod na halalan. Sa huli, nananatiling mahalaga ang pagiging mapanuri ng mamamayan upang malaman kung alin ang tunay na hustisya at alin ang bahagi lamang ng labanang pampolitika. Ito yung mga ginagawa ngayon sa Marcos administration para pabagsakin ang mga Duterte, pero hindi pa rin sila nagtatagumpay. Duterte pa rin ang nananaig. Kaya puryagaba talaga itong Marcos administration. O kayo, anong masasabi niyo tungkol dito? Salamat sa panonood. Kaya abangan ang susunod kong kabanata.